Actually dun ako nag-apply sa mag-sign up lang sila sa WW Work. Kasi as in talaga wala akong alam. Kanina ko lang siya tinext. Boss, ano nga pala pangalan mo? Sabi ko sa kanya. Kasi Hindi kusinero boss, lang talaga alam ko, di ba? mga babae lang nakaalam yan na Dave yung pangalan ko. Okay. Okay, So, Saudel. so parang company head chef ako doon sa company na yun. Hmm, Tapos, okay. pag may catering, doon ako sa... Yan. Hi guys, maraming salamat at nagbalik kayo sa ating Buhay Ireland podcast. As you can see, I don't have my co-host pero may kasama tayo. Isang vlogger dito sa Ireland at isang magaling na kusinero na vlogger sa Ireland actually. So papakilala niya yung sarili niya mamaya konti. Hindi niya po nire-reveal yung pangalan niya. Very secret tong taon to. Kusinero. Mukhang may tinatago. Kasi kusinero daw siya pero hindi siya babaero. Yun ang sinabi niya sa so, sabi ko na siguro papatagalin. Total nandiyan na sa screen niyo si Kusinero Vlog. Tama ba? Yun ba yung vlog mo, Kusinero? Oo, yun. Tama yun. Tama. Yeah. So ako, di naman ako namimili kung ayaw nilang itago yung pangalan nila or itago yung pangalan. It's up to them. Pero for now, kasi nakikilala si Boss Cusinero dito sa Ireland actually. Ilang years ka na rito, Boss? Actually, 2 years pa po. This month. This month lang po, 2 years. 2 years this Mhm. month. Mm. So, sa mga hindi nakakaalam, mamaya sasabihin niya yung kanyang vlog actually. Kukwentuhan niya tayo actually this time. As I said, wala nga pala yung co-host ko na si JR kasi he's working right now. So, pinagbigyan ko muna si Boss Cosinero dahil tanghali kami nagpo-podcast ngayon dahil ang hirap maging chef, mahirap in time, very on the go more likely. Pero anyways, simulan na natin. And kamusta muna ang ating mga kabuhay Ireland dyan? Sana nasa maganda kayong kalagayan. And thank you so much mga followers natin at we achieve 1K plus na rin. At aangat tayo siguro. More likely dahan-dahan. Pero yeah, maraming salamat. And as I said, may mga pag-giveaways tayo dito sa ating Buhay Ireland podcast. So huwag kayong mawawala dito sa ating Buhay Ireland podcast. Marami pa tayong ibibigay sa inyo mga giveaways from our sponsor. And thank you sa ating mga sponsor actually na until now they are still here with us. But anyways, simulan na natin. Boss Cusinero. Tama ba? Gusto mo bang talaga Boss Cusinero o gusto mo i-reveal na natin yung name mo? Dave po talaga yung pangalan ko. Dave. Ayun, Ah, Dave. So, sa mga nagtataka, yan si Boss Dave. Yan ang tawag. Kasi as in talaga wala akong alam. Kanina ko lang siya tinext. Boss, ano nga pala pangalan mo? Sabi ko sa kanya. Kasi hindi boss, Cusinero lang talaga alam ko, di ba? mga babae lang nakaalam yan na Dave yung pangalan ko. Dahil sabi ko nga sa'yo, hindi siya babaero, sabi niya eh. Pero mga Joke lang. babae lang pala. Pero that's good to know naman na at least hindi lalaki. Mahirap pag ano, di Oo ba? naman. Oo. Hindi naman sa nagja-judge tayo, pero hirap din naman na ang type niya pala is babae. Yun, para malinaw. Pero mamaya, kukwentahan niya tayo about sa kanya buhay. Pero ito muna ang tanong mo natin kay Boss Dave ng Boss Dave, kusinero. So, culinary. Okay, so paano nagsimula to? Anong istorya na pagluluto mo? Ah, dati kasi, siguro mga 20 years old ako. Ah, nag-abroad na ako sa Malaysia. Hmm. Oo, kasi nag-abroad ako sa Malaysia. Doon na nag-start yung culinary journey ko sa Malaysia. Mm. Then, after that, mga 4 years ako doon. Then, bumalik ako sa Pinas. Mm. Tapos, nagtrabaho ako sa Pinas. Then, nag-abroad ako sa Jeddah, sa Saudi Arabia. Hmm. Okay. Nag, nag 2 years ako doon, mga 2018 to 2022. Ay, Mhm. 20, sorry. Yung pandemic. Nung pandemic, umuwi ako. Okay. Then, nagtrabaho na naman ako ulit sa Pinas. Bumalik Mga, ka after nun. Mm. mga 3 years ata until, kasi 2023 ako dumating dito sa Ireland. Eh. So, Okay. nagtrabaho ako doon sa Pinas. And after that, ito na yung last ko dito sa Ireland, yung current ko. Mm. So Mm. ano ibig sabihin na tenga ka sa Pinas? Kasi ano na yun eh, more like, ano ba tayo, coronavirus din naman yung time ba yun na yun? Kaya, Nung time na yun, may swerte naman, may napasukan ako na isang catering kasi sila mm. ang
kumbaga nakuha sila sa government na mag-supply ng food. So doon ako Mm. nagtrabaho mga time. Mm. Tas parang nung pag-uwi ko, parang hindi na siya masyado mahigpit, parang semi-open na yata yun, yung may mga Mm. open-open na naman. Oo, kasi mga fast food or food industry ang bukas nun, 'di ba? Bukas Doon nun mga nag-boom eh. hotel. Mm. Ang daming doon po, Mm. doon. Yun eh. Mm. Nung last ko nagtrabaho doon sa Davao. Tapos Mm. yun yung doon ako last nagtrabaho before ako nag-Ireland. Okay. Matanong ko na rin, boss, ano, Dave, tiga saan ba kayo sa Pinas? Taga taga Mindanao ako sa Iligan City. Sorry, sa Iligan. Iligan City. Pero nag-work ka sa Maynila. Hindi, never ako nag-work sa Manila. Hindi ka nag-work sa Maynila. Pumupunta lang ako ng Manila pag yung ma-hired ako sa abroad. Pumupunta ako doon Oo. kasi yung process dun eh. Oo, nandun yung process. Wala dun sa ano, no, sa Davao yung time na yon. Oo, Talagang bihira kailangan lang. yung lumipad para sa mga documents. Pag-usapan natin Oo, mamaya yung ano na yan, yung story mo sa pag-apply ganyan sa culinary. okay. Pero tanong ko lang din as a chef, ano ba yung trabaho mo as a chef sa Pinas at nag-ibang bansa ka muna bago sa Ireland? Anong name? Yung mga name yan, di ba? Like yung position or what? Mm. Mm. Ah, bago ako nag-Ireland, naging head chef ako sa isang company. Like, Mm. yung company na yun, meron silang 3 restaurant at saka Mm. may catering sila, yung hotel. Okay. Okay, sa So, hotel. so, parang company head chef ako doon sa company na yun. Mm. Tapos, Okay. pag may catering, doon ako sa catering na assign. Okay. So, kung wala naman kaming catering, yung wala kaming wedding, Mm. umiikot ako sa mga branch nila. Mm. Tapos, after that, parang habang nagtrabaho ako, nag-apply ako dito sa Ireland. So, Mm. nakakuha naman, hindi ko naman inasahan, na-select ako. Kaya yun, Oo. nag-resign ako doon. Okay. Tapos, So, mga swerte lang talaga yun 2030, ang mga nangyari. Oo, sorry. oo, swerte lang din. Pero mabait Mm. din okay din yung company ko. So, Okay. kung wala naman kaming catering, yung wala kaming wedding, Mm. umiikot ako sa mga branch nila. Mm. Tapos, after that, parang habang nagtrabaho ako, nag-apply ako dito sa Ireland. So, Mm. nakakuha naman, hindi ko naman inasahan, na-select ako. Kaya yun, Oo. nag-resign ako doon. Okay. Tapos, So, mga swerte lang talaga yun ang 2030, mga nangyari. Oo, sorry. oo, swerte lang din. Pero Mm. mabait din okay din yung company ko, pero sayang din kasi yung opportunity dito, kaya binirad ko na lang. Oh, pero pinangarap mo ba na mga kasi nag-alala ko nag-abroad ka sabi mo Malaysia. So pinangarap mo Um, mag-Europe this time or it's just like sige nandiyan eh. um, hindi, like, kasi ako na nag-apply ako, nagtatrabaho ako, tapos pag boring na kasi ako, parang boring ako sa Pinas. Mm. Nasanay nga ako sa abroad, Mm. sabi ko. Nag-apply ako, tapos nag-apply ako ng Ireland. Hindi ko alam yung Ireland, Europe pala yun. Oo, Okay. tapos naalala ko na lang siya, mga siguro nag-apply ako, siguro apply ako today. So mga 3 weeks may nag-message sa akin na agency. Yun, available pa ba ako? Chef de party kasi yung position ko dito eh. Chef Okay. de party bound to Ireland. So, Mm. available pa ako. Mm. Hindi naman, Oo. hindi din ako Okay. na-select agad. Okay. Kumbaga na-reject ako twice. Tapos Ah, na, mm. natanggap din ako twice. So, Okay. pero dito ako nilagay sa company na to. Dito. Oo, oo. So yun yung Ito yung nangyari nas, sa iyo. Talagang oo, siguro para sa iyo din yung pag-apply kasi alam ko na-reject ka, sinabi mo, pero oo, nag-continue ka pa rin kahit ma-reject ka mm, kasi gusto mo pa rin umalis ng bansa kahit oo, man expected mo na hindi siya Europe. Basta kumikita ka pa rin ng mas malaki siguro sa Pinas oo, kaysa sa Pinas, 'di ba? And then syempre yung skills mo parang oo, ma-enhance pa siguro kaya ka napilitang umalis. Ngayon, ang tanong lang, siguro tanong na rin ng lahat, yung agency na ginamit mo doon sa Pinas o papunta rito, ano ba okay. yung pangalan ng agency na yan? Yung agency is yung Caves Manpower Mm. uh, Construction Agency. Mm. Kuan sila Mm. sa Makati sila naka-base. Okay. Okay. Then, Na, mm. tsaka yung na-select ako dito, Mm. madami, hindi lang chef ang hiring nila eh. Yung Oo. mga welder, mga engineer, Mm. madami, o iba-iba.
Dun So, sa siyempre, ano na doon ako, itong, agency na 'to, paano mo siya nakita? May nagsabi ba sa'yo or ikot-ikot ka lang? actually, doon ako nag-apply mag-sign up lang sila sa www.workabroad.com. Mm, Kasi mm. lahat ng mga agency diyan sa Pinas, kuwan yan, registered sa POAA. Okey. So, hindi sila makapasok diyan kung wala silang license. So, it means lahat legit. Mm. Legit. So, Mm, doon lang ako nag-apply tapos mm. yung agency ko dito, nakakuan pala sila doon, naka-register sila. Connected siya. O, Mm. connected sila doon. So, doon nila ako na-select, doon nila nakuha yung CV ko. Mm. Ayun. So work abroad, yun ang, Work abroad. online. Dun ka Oh, nagsimula. Yun ang mga legit na, under legit ng talaga yan. POEA. Oo. Oo, oo. That's good to know para sa mga viewers kasi natin na ang dami kasi pa rin scam and everything, para at least malaman nila na ito pala yung mga dapat nilang puntahan Mm. para hindi na sila, ano mo, may mga legit na agency na nakapangalan na, kumbaga. Okay. So, 'yun ang ginawa. Ano bang process meron sa ano, sa Manpower na 'yan? Anong process ang ginawa mo? Paanong hakbang? Sa side ko ha, kasi Mm. kuwan ako sa side ko. Hindi ko lang alam sa ibang field. Kasi sa side ko, kailangan ng mga certificate ang employee, yun, mga supporting documents na mga proof na yan talaga ang field mo, like chef ka ba talaga, like that. Ano. Tapos kung mayroon kang for example, mga gap ng experience, like may mga year ka na po, mga nagtrabaho, kuan maglalagay yata kayo, magsusulat ka ng letter kung bakit ganun. Tapos may kuan pa yan, may stamp ng abogado, anong tawag, Okay, notaryo. okay. Oo, Oo, may notaryo. notaryo pa yan. Lahat ng mga resume certificate, may stamp ng abogado. Mm, Tapos sila na, mm, i-guide naman sila mm. ng agency. Lahat ng mga details Oo, requirements is i-guide nakalagay nila. Oo, naman, oo, bago oo, umasa. About dun oo. sa ano, siyempre ang mga Pinoy naghahanap 'to ng mga agency or mga trabaho na wala silang gagastusin siyempre. Ikaw ba, may Oo. ginastos ka ba papunta nung nag-apply ka dun o anong Sa sa side ko, wala akong ginastos kahit placement mm, placement fee or kung ano. Ang gastos ko lang talaga yung medical ko kasi sarili ko yun hmm, eh. mm, So mm, which mm, is mm. mga 3,000 plus na ata yun sa Oo, peso. oo Tapos yung yun, pamasahe ko mm, pa Manila. mm, Tapos yun lang gastos ko. Wala akong gastos kasi yung plane mm, ticket parang ay sagot na ng mm. employer. Oh, tas to know kasi, well ngayon kasi talagang sa mga para maging aware lang yung mga tao, wala talagang binabayaran yung, mga, pagpunta, mga placement fee, at sinabi nga ni Boss Dave, Mm. kahit saang bansa ka pumunta, alam ko wala rin talaga. Kasi baka may mga ibang tao kasi na nagsasamantala na sasabihin nila na may bayad Mm. po. Magbabayad naman sila para makaalis lang, 'di ba? Pero ayan, narinig niyo kay Boss Dave na talaga wala siyang ginastos. Ang ginastos niya lang talaga yung, um, medical at yung mga travel expenses niya and food more likely. Yun lang naman. At sinabi na rin Mm. 'to ni attorney nung last ano natin, podcast natin, na talagang zero. Kung meron man may nagsasabi na magbabayad ka ng ganito, red flag na daw yun talaga. So, at least, 'di ba, maliwanagan ang ating mga viewers. So, kamusta naman Mm. ang trabaho mo rito na nandito ka na sa Ireland? Kamusta naman ang trabaho mo dito sa restaurant ba 'to? Hotel ba 'to pinagtatrabahuhan mo ngayon? Um, Hotel pero yung unang dating ko dito parang malaking adjustment eh. Kasi Mm, first time ko kasi breakfast chef mm, dito sa Ireland. Kasi mm, nasanay ako sa Pinas na iba yung schedule ba. mm, Tapos dito kasi straight na 2 taon. mm. Wow, oh, yeah, Tapos yeah, yeah. ang lamig pa. Tapos Mm. pero sa lahat naman na napasukan ko, ito talagang pinamagaan na Mm. trabaho ko. Yan. Okey. So, masaya ka dito sa Ireland na 2 years ka na nandito, ibig sabihin Hmm. tinatapos mo lang ba 'tong, kontrata mo or you want to continue pa rin? Kasi parang nagugustuhan mo na ba talaga Hindi, dito or actually na-renew na yung contract ko. mm, So, unang contract ko is 2 years. Then, mm, yung renewal ng contract ko is mm. 3 years na. So, Serious na? 3 years na. So, it means,
na-enjoy ko naman kaya nag-renew. Oo, kasi kung di ka nag-enjoy, siguro wala pang 2 years before nag-renew, siguro umalis ka na sana, di ba? Oo, So, opo. so okay ka rito. Kasi guys, sa mga viewers natin, talagang mukhang nag-e-enjoy naman tong si Boss Dave kasi as I said, vlogger nga din siya. So, tingnan niyo yung vlog niya mamaya, sasabihin niya. Nakakatawa kasi ang dami niyang ginagawa doon ng mga kalokohan. Maski doon sa trabaho, actually. Hindi ko nga alam paano niya nagagawa. Pati yung kasama niya, niloloko niya. Pero ano lang yun, kasama sa vlog niya yun, di ba? Oh, pero kung ano talaga ako sa vlog, kumbaga Mm. sa yung sa content, kung Mm. makulit ako, dun gano'n din ako sa personal. Pero nilagay Oo. depende naman sa sitwasyon. May mga time na Oo. hindi ka puwedeng Tahimik. makulit, gano'n. Oo. Kumbaga, alam mo yung oras na para gawin yun at hindi. Oo, oo. Oo. Yun. At saka namimili ako ng tao. Oo. Hindi kasi guys, tingnan niyo napakaseryoso ni Boss Dave ngayon, no? Pero pagdating sa vlog niya or sa content niya, talagang parang kengkoy na hindi ko maintindihan. Pero yeah, as I said, magaling siyang chef and a vlogger. 'Yon. So, bilang nandito ka na as chef de parte. Ano ba yung role mo as chef de parte? Tama ba ang bigkas doon? And then Oo, ano ba yung kakaibahan niya doon sa pagiging head chef or line chef mo before at ngayon nandito ka na sa Ireland? yung chef de party kasi para kang ano, parang tatlo kasi yan, head chef, sous chef, chef Mm. de party. Mm. Parang kung parang supervisor ka, parang ganyan. Pero Mm. dito kasi sa company ko, parang hindi mo siya for me lang, Mm. hindi ko naman nilalahat dito sa Ireland kasi iba-iba naman kami ng company. Mm. Sa akin parang hindi siya, para siyang hindi ko masabing chef de party or what kasi Mm. yung kasi kung chef de party ka, may mga tao ka, yung like Mm. may Mm. mga comic ka, may mga ganun, Mm. pero dito kasi kulang sa manpower, pero parang hindi ko masabi ba kung compare sa mga napasukan kong hotel, like Mm. yung pag chef de party ka parang matatag ka talaga tingnan, parang ganun. Pero dito, para siguro iba din siguro dito kaya okay lang, chill lang din. Mm. Mas okay ka rito or mas gusto mo yung dati mong pinapasukan na ano? Kung usapang mag-grow yung career mo, Mm. like ganun, kung kasi pagdating dun kasi last ng pinagtrabahan ko may mga program kasi kami like Mm. may mga R&D, like sharing Mm. knowledge, yung mga ganun Mm. ba? Like kanang kung anong mga knowledge mo, ilalabas mo, sharing mo ba? Pero dito kasi Mm. wala silang ganun na program eh, wala silang ganun na setup. Parang okay lang, Hmm. trabaho ka lang dyan, ganyan. Wala Mm. silang, kumbaga yung papel mo dito, like, wala ba? Hmm. Iba. So Pero, mm. Mm. oo. Mm. Pero, okay na din. Okay na din sa Okey na kanya. rin, oo. Kasi kumikita ka pa rin naman kahit sabihin Oo, kung ewan ko ganun lang lang ako kasi oo, hmm, sorry. kumbaga ganito lang yung mindset mo, kumbaga tapos na Hmm. ako diyan, kumbaga galing na ako diyan sa ganyan, Mm. kumbaga Ah, ganito, okay na yun. Pero, okey na yun. oo, pero kung gusto mo yung mag-grow talaga yung career mo, Mm. mas prefer ko yung last previous ko sa ibang bansa. Ah, kumbaga may natututunan ka. Kaysa Oo, dito sa ganun. Ireland na pinasukan mo ngayon parang, yun lang Nag-stay yung ka lang, trabaho mo. yung knowledge mo, diyan ka lang lagi. Parang Ah, ganun. Hindi nag-grow. ah, May mga company kasi na tinutulungan ka mag-grow, tapos mm, may mga, may schooling pa, like yes, schooling para mo upgrade yung mga yes, chef nila, ganun. Meron na mm, mga, yes, mga napasukan ko dati. Pero dito okay lang din kasi chill lang. Parang equal lang mm. din siya ba? Oo, Yun yung kakaiba niya 'no. oo, Pero siguro, kung talagang gusto mo matuto, siguro pumasok ka na lang sa school ng mga culinary ulit or kung ano man yung mga ganyang mm, line na para matuto ka pa or puwede ka rin naman maglipat ng ibang company na may gano'n na oo, ano mo yun, as hindi lang chef, merong bibigay sa inyong oo, mga, yeah, ganyan. Para umangat kumbaga. oo, Actually di lang para, yung unang narinig ako ng ganyan, may mga chef din kasi akong kilala na hindi nga sila naggo-grow sa company kaya gusto oo, nila lumipat na lang ng ibang company kasi oo. may mas magandang benefits kumbaga. Yung dito kasi sa side ko, hindi pa ako, sa tawag sa akin dito Hmm. stamper, di Hmm. ba? Mm. Kung sabi ko, habang hindi pa ako stamper, Mm. mag-taste muna ako dito. Mm. Kasi Mm. kung Mm. once stamper na ako dito, Yan. kumbaga, madali ka na lang makapasok ng magagandang Mm. gusto mong Hmm. pasukan. Kaya sabi ko, Yes.
chill na lang muna ako. Oo, Gano'n. sabagay nagchi-chill ka naman talaga sa ginagawa, nag-e-enjoy ka nga, sa ginagawa mo. Kaya siguro okey na Oo, rin, 'di ba? For okey na now. rin. Oo, for For now. now, oo. Oo. So anyways, nag-e-enjoy ka naman, usapang sahod, magkano ba ang sinasahod mo compare dun sa dati na pinasukan mo? Like bigyan mo lang kami ng idea, 'wag mo na kahit 'di mo sabihin yung talagang Ah, proper. parang kuwan, para siyang times 2 gano'n. Para Okay. So siyang mas times malaki na kuwan. kaysa sa dati? Mas mas malaki tapos ang Oo. yung kuwan pa dito like yung mga benefits ka ba, yung Mm. maka Yung mga puwede benefits, kang oo. ma-citizen, 'di ba? Yes. Yes, Oo. yes, that's true. Kumbaga hindi sayang din yung panahon, Mm. yung yung tagal mo dito parang may Mm. hinihintay ka din. Yun na lang yung Oh, iniisip ko. oo. Siyempre yun nga nasabi mo, kasi yung next question ko is yung benefits kasi sobrang daming benefits dito talaga sa Arla. Hindi lang Oo, sa magiging citizen ka in oo. time, yung mga health, ano rin naman dito, Oo benefits po. din naman tayo. And then, marami benefits na binibigay ang Ireland sa atin. Kaya yung iba nag-i-stay talaga dito sa Ireland. Oo, Nagugustuhan, kumbaga. And then tumatagal and then dito minsan katulad ko dito na rin ako nagkapamilya kasi sobrang ganda like sa child, family, and yung nga, health and mga pensyon. So maraming benefits na napakaganda. Ikaw naman, anong plano mo in let's say in 5 years time? What is your plan sa buhay mo dito or lilipat ka na ba ng ibang bansa ulit or Pinas or ano ba? hindi na siguro parang dito na ako kasi same lang din, magtatrabaho ka Mm. din. Kumbaga dito lang muna kung may mag-ipon pero hindi ko pa masasabi pero ayoko na lumipat. Oo, kasi maganda maganda na rin naman yung kinalalabasan mo ngayon, eh. So parang, Oo, yeah, kasi iba sasabihin nila na in 5 years time siguro mag-iipon tapos uwi na ako. mga Gano'n yung iba, gano'n, eh. gano'n. Pero yung iba naman after 5 years nag-i-stay pa rin sila rito kasi kumikita sila ng marangal, kumikita sila ng malaki, nakakatulong sila sa family. So bakit pa ako Hmm, lilipat, 'di ba? tas Until at naging citizen na sila, gano'n. hmm, at saka yung ayoko na magsabi nung after 5 years uuwi ako kasi Mm. madami na akong narinig niyan, Sa So ilang natuto ilang na rin, natuto ka oo, rin. ilang dalawang sa Malaysia, sa Saudi, madami na akong narinig tapos Mm. until ngayon nandun pa sila. Andun pa rin, oo. Oo, kaya ayokong magsalita ng matapos. Totoo yun. Mas maganda Mm, ng, kung dumating yung time na ayaw mo oo, talaga, lumipat, umalis oo, ka na. Huwag mo na lang yun, sabihin in 5 years time, tama, then makes sense naman talaga na alam mo yun, na hindi pero natin alam kung anong mangyayari sa atin in 5 years time, eh, 'di ba? oh, ngayon So oo, ngayon parang nasa isip ko ayaw ko pang lumipat pero hindi natin alam 'di ba, pag after 5 years magsawa ka na or what. Oh, so pumunta ka rito sa Ireland, on your own or kasama mo family mo or ano ba? ako lang po, ako lang. Mm. Mm. So pumunta ka rito, wala ka bang iniwan na parang mga girlfriend sa Pinas or asawa man or ano ba ang status mo ngayon? Single po ako pero may kuwan ako sa Pinas, may anak din ako sa Pinas. May anak ka, yun ang Oo, status mo ngayon. oo. Hindi kasi kaya ko tinatanong kasi baka diyan sa mga nanonood na mga single ladies diyan at makita yung vlog mo, alam mo sabi ko nga sa inyo si Boss Dave hindi siya babaero pero kusinero. Yun lang yung sa kanya. Kasi ang ganda kasi siya nagpangalan nun, ako naman parang Oo. sumusunod lang naman ako sa mga Hindi sinasabi parang nila. Kaya natatawa rin ako na hindi parang napakaganda naman, napakabibo ni Boss Dave talaga. hindi Okay. So dito wala ka naging ano ba? Wala ka ba naging like nakakasama na girlfriend man lang or gustong maging plan sa buhay? Hindi ko ba ilang taon ka na ba? 31 po ako. Hmm? 31. 31, okay. It's about Hmm. time na rin ba, Dave? Dumating ako sa Ireland mga 29, around Tunay, 29. oo. Mm, So, first 31 week ka na na. ngayon. So, marami ka bang nakikitang kasama dun sa trabaho mo na mga dalaga? Madami naman pero Oo. hindi sa Ayaw atin. mo, no? May Temptation, may may ayaw mo. may may-ari. May may-ari. Pag walang may-ari, pag wala nang may-ari. Depende. So, anyways, may anak ka naman sa Pinas. So, happy ka naman doon na nandun sila. Ngayon, pag-usapan natin yung pag-usapan natin yung vlog mo. Ano ba yung vlog mo? Ano bang content na meron sa vlog mo? Well, actually, kasi yung kusina ko napasukan dito, hindi katulad ng mga ibang kusinero. Mm. Nag-focus lang sila sa food vlog.
Mm. Like kung anong yung operation na Mm. binablog nila. Sa akin kasi dito, hindi naman 'to perpekto ng kusina, eh. Like na Oo. pang breakfast din ako. So, Mm. ayoko din mag gano'n-gano'n 'pag operation time baka masita Mm. pa. Kasi Oo. yung mga vlog ko kasing ina-upload ko, Mm. iniipon ko lang siya. Mm. Kumbaga, Mm. iniipon ko lang siya tapos Hmm. tsaka ko na in-upload. Oo. Okay lang, nagfo-food vlog lang ako. Tapos Hmm. mga funny videos, mga gano'n. Mm. Minsan Si pinagtitripan hmm. ko yung mga kasama ko. Kaya oo, may isang lalaki dun na lagi mong pinagtitripan, di ko alam kung anong pangalan niya, pero Oo, opo. pinagtitripan ni Boss Dave, oo. Pero mabait naman yung kasama mo, mabait naman. Ride sa'yo, kumbaga. Oo, nakikikuha naman sila kasi ko. Oo. Nakikisama Oo. din kasi ako. Oo, hindi kasi ano yun, Oo. kasi isa rin yung way na yung vlogging mo para mawala sa lungkot, 'di ba? Kaya mo ginagawa rin yun. Oo, kasi kuwan, ang tawag nito, malaki siya talaga siyang tulong kasi pag Mm. bahay, trabaho ka lang. Pag-uwi ka, Mm. Mm. parang kuwan ba, parang palipas oras bitaw. Mm. Hmm. Oo. Tapos minsan may mga video akong ina-upload na nahihiya ako sa sarili ko, parang hindi ko na tinitingnan. Actually, totoo, ewan ko, Oh, sa mga vlogger siguro, oh, hindi ko, ganun din lahat more likely. Yung magba-vlog ka, na-edit mo kumbaga final na, production na siya, i-upload mo oh, na. Pero ayaw mo tignan kasi nahihiya ka sa oh, sarili mo, kung ayaw ko tingnan. 'di ba? Kaya minsan na-upload ko siya mga 3 hours ago pa. Sabi ko, nakakahiya, mag-upload ako ulit para matambakan. Pero gawa ka pa rin ng gawa kahit nahihiya Oo, ka 'no? Kapal na ng ano, mukha lang natin 'no? Gano'n oo, naman talaga, eh. Ewan ko, yun. pero siguro sa mga ibang vlogger diyan gano'n siguro. Pero Hmm, sa Pinas kasi ito yung ano, eh, last time na sinabi ni Boss Dave dun sa ano niya, eh, sa Facebook niya na, ano daw siya yung, vlog niya, marami na daw, vlogger sa hmm. Pinas. Kumbaga Oo, sobrang dami na. oo. Pray for Philippines. Mm, totoo yun. Yan. Ang dami ng At mga saka vlogger sa Pinas. yung kusinero, ako si kusinero, hindi babayero. Parang kuhan ko lang Oo, yun eh, parang gumawa ako ng linya na kakaiba ba. Kasi like, yes. para siyang, anong term yan na, yung parang, kaya yung mga sinasabi nila, babayero, babayero. Oo, totoo, Ganun. babaero, babaero. Oh, Oo, hindi, nakakatawa lang kasi may mga ano, line parang, ka na. Yan, oo. yung vlog niya, it's about food. Ang galing ni Boss Dave kasi meron siyang sariling mga equipment dun sa bahay na yun eh. Ginagawa mo eh, yung mga paglagay ng mga icing, Meron, meron po yung ako. mga Nag-order profiteroles, po yung ako. mga Oo. ganon. Meron. Icing in the cake, mga ganon ginagawa. Ang galing, panoorin niyo guys. Boss Dave, sabi mo yung pangalan ng iyong vlog para malaman nila. Ay, Cosinero Vlog po, yung Hmm. name ng page ko. Actually, ngayon Mm. lang po ako ganito kasi kakalipat ko lang ng bahay nung January lang. Mm. One year, Okay. 1 year ako sa hotel, nagstay. Sa hotel ka Oo, nag-stay? oh, 1 year ako Wow, doon. hindi ang sarap ng buhay mo, nasa hotel ka. Sarap buhay, linis. Pag alis mo, hindi nakatupi. Pagbalik mo, nakatupi na lahat, pati Oh, towel. talaga? Doon ka Mm, pinatira lahat. sa mismong hotel? Oh, dito na ako pinatira. Mga 20 steps lang, nasa kusina ka na eh. Swerte mo naman. Pero Paano bayad pero doon? Hotel na bayad or hindi naman? May half na yun, an, ano, what do you yung mean? gastos. Yung, Yung gastos doon sa hotel, kasi accommodation ibig sabihin, di ba? same lang din kung anong binabayaran ko Ah, dito, same lang. Tapos, pero mas maganda ngayon diyan. mas maganda dito kasi kung long term kayo kasi Ah, parang makakaluto ka ng gusto mo. oo. Oo. Doon Oo. naman, anytime ako bumababa sa kusina kasi allowed naman ako. Pero, Oo. nakakasawa ang pagkain eh. Oo, gumagawa ka ng mga ano, putahing Pinoy more likely din and Min, min, minsan, nagluluto ako ng mga ulam ko, tapos yung lutong bahay, tapos pinapatikim ko mm, sa mga kasama ko. kasama mo. Ang mga kasama ba Mm. mga Pinoy or ano, ibang lahi? A- Ako lang Pinoy, mag-isa lang ako. Okay. For Mm. foreigner kayo diyan. Mas maganda yung mag-isa ka kaysa madami. Pinoy. Okay, 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 okay. So Mm. malungkot din minsan pag umuwi ka kasi wala naman palang Pinoy diyan. Kumbaga, Oh, ibang lahi. pati sa bahay, ako lang mag-isa. Oo. Dito, wala akong kasama. Ah, oo, Ah, okay, okay. merong Kaya pala naka, nagagawa.
Mm. Oh, may tumira dito mga 1 week lang pero umalis agad. Malis din Mm. kaagad. Pero yun, na ano ka, nagagawa mo yung mga gusto mo kasi nga, kung ikaw lang diyan, nagagawa mo sa kusina yung mga bagay-bagay na para sa vlog, Mm. nagagawa mo. Ibig Mm. sabihin. Okay. Ano yung ano bang mga may plan ka ba na magnegosyo in the future sa Pinas or here or ano bang pinagkakaabalahan mo para sa sideline kumbaga? Yung sa Pinas, yung may nagbebenta ako ngayon ng apron, yung Apron. apron at saka yung t-shirt. Oh. Tsaka Mm. ang istorya kasi niyan, yung sinusuot ko ng apron, puro sila tanong saan daw ako nakabili ng Ah. apron. Mm. Eh, may supplier naman ako dun sa Pinas. So, sabi ko, Mm. ganito lang gawin natin. Kukuha ako ng apron sa'yo, tapos ako nang bahala. Tapos kung magkano yung bibigay mo sa akin, Oo. yun din ibigay ko sa'yo. Yun. Parang Oh, that's good. pinost, That's good. pin, Mm. nagpost ako, tapos yung t-shirt, parang may order ako na 18 na, ay, 18 na Mm. damit ata yun. Tapos t-shirt Okay. apron mga 15, mga ganun. Yun. Tapos ang Dami. ginawa ko, Dami na rin, ang, ibig sabihin. Mm. hindi pa kasama yung second batch ngayon. Meron akong second batch naman. Tapos, ang ginawa ko, COD pa, sabi na, COD. Sabi ko, wala pa pang Hmm. COD ngayon, ganyan, ganyan. Siyempre, magbayad sila. Mm. O, pagbayad nila, makikita Oo. na ako agad. Kumbaga, Oo, hindi, wala tama. akong, Oo. wala akong nilabas na kapital. Kumbaga, ang ginawa ko lang, Oo. yung nagbigay lang ako ng Oo. time, effort. O, tapos, Oo. madami naman nag-order. So, yun, Oo. kuhaan lang. Doon nag-start. Ito yung mga followers mo sa Pinas. Ito yon. Yung mga bumibili. Sila yun. Oh, pero hindi pa nila receive kasi ngayon lang, Oo. bukas yata i-ship. Oh. Oo. Yun. Tapos, Kasi ginagawa pa. Kumbaga talaga ah, pinapagandahan talaga yung yung apron na na yung, pina-style at yung ah, detalye ng isang kusinero. Yun. Di ayos. Yung t-shirt, meron ka rin, sabi mo. meron din ako. Pero kusinero lang din ang Mm. nilagay ko. Ayoko kasi yung Mm. parang pangmasa lang siya, parang Napakaganda. low key lang ba? Oo. Oo. Ayoko Mas simple, mas maganda. Oo. yung may mga chef, yung mga, ganun, Oo. ganun. Ayoko yung ganun kasi Yeah. parang, Oo. yung Simple parang lang, simple lang. low key lang ba? Oo. Kasi ilang naman basta maintindihan nila kung ano yung meaning. Yun naman yun eh. Oo. Mm. Ah, yun Pero, guys, promote natin yung natin, Kusinero Vlog, apron and t-shirt. Sa mga nanonood diyan kay Boss Dave ng Kusinero Vlog, ang dami niya po, pwede po kayo bumili sa kanya. Magkano ba ang natin, ang apron and t-shirt? 550 lang po. 550 both? Yung, Like isang pero yung, apron? no. Tapos yung apron, yung kusinero at saka yung flag ng Philippines, parang Hmm. embroidered na siya. Yung Ah, borda na ba? Borda. ang ganda. Oo, hindi No, siya yung parang, lang, no? Parang hindi, dinikit lang. Oo. hindi. Pero yung Oo. damit, kan lang siya, parang ganyan sa Oo. suot mo. Oo, Um, ganito lang. Oo, tama. kasi, Lang, print. hindi, Oo. hindi kasi sa bagay pag nakaborda din, tapos malaki na ang Oo, syempre. cost. Oh, Tama, tama, yun. tama. At least 'di ba? Mura lang 'yun, guys. Actually, magandang quality na 'yung binibigay ni Mm, Boss Dave sa kanyang mga mm, followers. Kung may mga followers din tayo na nanonood nito, kung gusto nilang bumili kay Boss Dave, message lang kayo sa akin, kokontakin natin si Boss Dave. Natin 'yung mga niyo, 'yung mga order niyo para si Boss Dave kay siya na magbahala doon sa Pinas. Pero mm. sa Ireland, kung may mga gustong bumili sa Ireland, pwede ba? Pero, depende pa kasi Mm. pag may kasama kong uuwi, ganun, pasabay ko, ganun, mahirap. Okay. Pero Baka pwede. bago ako Mm. magbakasyon siguro, yun, pwede. Yeah. Yun, mga ganun. Magdadala siya ng maraming apron or t-shirt para kung sino man gustong bumili dito sa Ireland, Oo, makakabil kayo. Pero ibang presyo oo, siyempre. oo, euro. Oo. Pero baka mag-post lang naman ako pag available ito sa Ireland. Pag Meron naman available. may Mm. nagtatanong pero Yun. wala pang stock eh. Oo. Ako Gusto lang, man niya pero wala pang stock. Oo. ako lang ata nagbibenta na wala akong sarili sa akin. Kasi nga naman, kagagawa pa lang. Pero okay lang yun. Mm, Kasi nakikita naman yung design. Basta may design na layout, di ba? Mock mm, draft.
okay naman yun eh. Wala namang problema doon. Pero syempre, mas maganda kung mayroong sariling nandyan, nakikita Oo. natin. Pero, as I said, bago pa lang naman si Boss Dave, naisipan niya lang kasi may mga nag-request din talaga siguro sa kanya na Mm. bumili or paano ba maka-avail or saan ba nabili yon. So, ayun o, si Boss Dave ang bahala sa inyo. So, Boss Dave, maraming salamat sa time na binigay mo sa akin. Alam ko, pagod ka pa rin dahil may pasok ka Thank you. siguro kahapon, bukas may pasok ka na naman. Ang hirap din Hapon. kasi talaga maging chef. Oo. Mahirap maging Pero, chef, Boss Dave, di ba? at saka kahit day off ako, parang yung body Mm. clock ko, nagigising ako ng madaling araw. Yes, O kasi true. alas 5 Sanay na, ako no? Sanay na. Oo. tulog na lang ulit. Tulog na lang ulit. Oo. Wala man yata siyang ginagawa pag wala siyang pasok. Ginagawa niya lang siguro, luto na lang din ulit at vlog. Oh, kasi yung Ganun na lang talaga. iniisip ko kasi, meron kasi ako isang page na yung content ko lang, Mm. Mm. luto, kain lang talaga, walang mga Oo. kalukuhan. So, sayang din Mm. kasi yung mga niluluto ko. So, i-video ko na lang. Oo, tama. Baka next Oh, time, Boss Dave, magbablog ka pero mukbang naman na. Kinakain mo na yung niluluto mo. oh. Doon sa, yung isang page ko, kinakain ko talaga. Ayun, Parang, ayun. Magiging mukbang na nga to. ASMR na yung datingan nito. Pero guys, tingnan nyo yung kanyang vlog. Tingnan nyo yung kanyang content na ginagawa. Kasi hindi lang kayo magiging masaya. Kasi matututo kayo dun sa ginagawa niya actually na pagluluto or pag-design sa plato. Yun yung pinakamaganda. Actually, isang may nakita ako dun sa Facebook bago natin matapos to ha. Facebook niya, may plato siya. Ang ganda ng plato. Ang nilagay dahon. So ano ka pa? Masterpiece niya. yung Di ba? pinost ko. Mm. Hindi, Oh, yung, 'di ba? yung point ko kasi Oo. doon, kasi kapag kakain ka sa fine dining or Michelin star, parang So, maliit na portion mm. lang. Yes, Sa akin tama. naman, nilagyan ko lang ng dahon. Oh, 'di ba? 'Di nga, yun nga yung Yeah. meaning. Guys, sa mga Oh, kasi hindi mo nanonood, baka siyempre pinagtatawanan, "Anong ginawa mo?" Pero yung meaning kasi, which is oh, talagang fine dining kasi ang ganda ng plato. Pero yung the way, oh, ang liit nga naman ng oh, small portion para sa mm, mga pang-sosyal kumbaga, eh. Actually, kaya oh, lagyan mo ng kanin yan, eh, mukha siyang sosyal dahil sa plato, eh, 'di ba? So oh, anyways, Boss Dave, meron ka bang gustong i-shoutout or mga pamilya mo sa Pinas na gustong i-shoutout? ah, hi ko pala yung mama ko sa Pilipinas kasi mamaya Hmm. manonood daw dito ngayon. Oh, Okay. Sige oh, lang. oh. Kasi yan lang. Ayun. Oh. Ayun lang, okay, mama mo. Eh, mga kaibigan mo rito, yung mga katrabaho mo na lagi mo nilaloko. Shoutout mo na rin, baka mapanood nito yung huling part. Hindi. Sabagay, hindi nila maintindihan eh kasi mga kwan yun eh. Hindi. Mga may sariling mga Brazilian. Oo, Hindi na. Brazilian ba yung mga yun? Mabait yung mga Hindi. Brazilian actually, mababait yung mga yan. So, yun nga. Maraming salamat, Boss Dave, sa iyong Ah, time. Hopefully, next time, makatikim kami ng pagkain galing sa plato mo. Mabigyan mo kami at makita natin in person si Boss Dave na ginagawa yung mga gantong kusinero vlog. Hindi malayo. Kasi actually, 2 hours drive mm, from my place yung next bahay nila, time, Boss next time. Dave. Oo naman. Actually, pwede ka rin pumunta rito, Boss Dave, kung gusto mong podcast tayo, kung nalulungkot ka diyan. Sige, sige. Welcome ka dito. Actually, welcome lahat dito sa bahay namin, kahit sino man kayo. Kung gusto niyo mag-guest, punta kayo sa bahay namin, kausapin niyo ako. Welcome kayo dito. So, Okay. yun nga guys, maraming salamat. Boss Dave, thank you so much for your time. Thank you, And sir. hopefully, yeah, thank you. Ipa-plug natin yung yung kanyang promotion, yung kanyang, promote natin yung kanyang Kusinero Vlog and yung kanyang pinabentang mga apron at shirt dito sa ating Buhay Ireland. Mag-uusap kami mamaya ni Boss Dave. And Mm. guys, maraming salamat. Please don't forget to follow, like, and subscribe. And thank you so much sa mga followers natin na araw-araw tayong dumadami, araw-araw tayong umaangat sama-sama. So yun nga, Boss Dave, maraming salamat. And don't forget, Boss Dave, Kusinero Vlog, yung Thank page you. niya, panoorin nyo. Guys, matutuwa kayo sa kanya. Boss Dave, thank you so much and Thank good you. luck. Bye-bye. Thanks to our sponsor, Velo Advanced Skin and Laser Clinic, Mac Mel and Adrian Media Events Productions. Job vacancy.